Um, Sino sa inyo dito mahilig mag-ukay-ukay? Ha? Alam nyo ba yung mga murang ukay-ukay ngayon pero matindi? Ha? Yung iba dito may mga every Sunday may pinupuntahan eh. Tas every week laging may bago. Amuyin mo daw yung katabi mo, baka amoy ukay-ukay yan, ha? Ah, ako po'y mahilig din naman sa ukay-ukay. The reason, uh, the reason why I like ukay-ukay, kasi kahit po siya luma, no, it is authentic. No, pag sinabi nating authentic, genuine siya, maliban pa doon, wala kang kaparehas. Di ba? Minsan nga, suot-suot ko yung damit, ano? Pag pagka labas mo sa isang kanto, nakita mo, kapareho mo ng t-shirt. Ayan, hiyang-hiya ka, di mo alam kung saan ka magtatago. Ayan. Ewan ko ba, bakit nagiging ganyan ngayon? No? Dapat maging masaya ko, pare. Yun, naka-uniforme tayo, di ba? Ngayon, parang hiyang-hiya ka, no? So, I like ukay-ukay in the sense na yun pong damit, authentic siya. Ngayon naman, dahil pahirapan na din yung mga ukay-ukay, ah, pagka meron akong nagustuhan, lalo na kapag sa mall natin siya nakikita, pagkaalanganin yung pera ko, pag-iipunan ko na lang, no? And I rather choose to buy the authentic one than to buy the counterfeits. Sa counterfeit kasi, makakabili ka ng dalawa doon sa presyo ng authentic. However, sa aking karanasan, iba pa rin pagka-authentic, no? Kasi ah, hindi yung ilang piraso na bibili mo, hindi yung quantity, kundi yung quality. Yun ang habol mo dun eh. Pag sinuot mo, unang-una, iba yung texture nung tela. Yung comfort, iba. No ho? Yan yung unang habol ko dyan, yung comfort na kayang ibigay noong authentic. Pangalawa naman, yun pong quality nagtatagal. Ha? Nagtatagal siya. Yan no? So, pag bibili naman tayo nung hindi authentic, madami kang imbis isa lang nabibili mo, makakabili ka ng dalawa. Nga lang, pag sinuot mo, tabingi, di ba? Hindi ka komportable. Tapos yung tela naman, hindi siya ganun kaganda ba, hindi ganun kakomportable. Pangatlo na benepisyo kapag authentic, iba yung confidence na naibibigay sa'yo. Din yung pagsuot mo parang alam mo na okay yung suot mo, yung maya-maya konti hindi nabibigtas. Di ba minsan kasi may suot-suot tayo, nasabit lang dito yung sinulid. Pagtakbo mo ganun, naglaglagan na pala yung... So I mean, are you getting me? So, iba pa rin yun pong authentic. So, ako, kahit dito sa church natin, naging prinsipyo ko yan. Ang church natin, I don't like to rush buying things that are not authentic. Kahit ganito lang ang ating simbahan, yun pong ating mga speaker, authentic po yan. Mga branded, mga original po yan. Yun pong ating mga audio equipment dyan, mga authentic po talaga. I don't like to settle down. Yun pong mga dahil mura, dahil makakatipid, it's all about the quality. Kaya kung siguro hindi kagandahan yung ating sound system ngayon, masakit sa tenga. Amen? At hindi rin siya nagtatagal. Tingnan mo yung itong ating drum set na ito, dati light brown yan eh. Ngayon, brown na siya. Pero, alam nyo ba na matino po yung drum set natin na yan? Kung kayo po ay nasa industry ng music, you would easily identify that the brand itself is quality. So, ang problema doon sa quality, it comes with the brand. Alright? Kasi nga po, yung brand, inaalagaan kasi nila yung kanilang quality. However, the downside naman doon sa quality,
merong demand talaga na presyo. Yeah? Kaya kung gusto natin yung magandang klase, may price. You have to pay the price. So nabanggit ko sa inyo yan mga kapatid sapagkat ang Kristiyano po supposedly is a brand. Christians supposedly a group of people na meron tayong kakaibang quality, na may kakaibang confident at merong kakaibang comfort. Dapat sa ating mga Kristiyano, merong identity. Merong dapat nahahalata sa atin na ibang-iba tayo sa iba. Well, of course, kahit sa anong deny natin na ang born again is not a religion, religion pa rin tayo kasi ang ibig sabihin ng religion, it's a group of people. So, since grupo naman po tayo, matatawag pa rin tayong relihiyon. However, nitong lately, ako po talagang nababagabag, there are professing Christians, some are pastors, na nasa politika, parang hindi mo maaninag na Kristiyano. Tapos, sa mga eskwelahan natin, marami tayong kilalang they profess to be Christians and disciples of our Lord Jesus Christ, and yet, ang struggle ko, hindi ko makita yung pagkakristiyano sa kanilang mga buhay. And I've been a pastor for quite some time at nakita ko mga kapatid, na-struggle ako kasi sa mga simbahan, maraming mga counterfeit Christians. Maraming hindi authentic. And for the past few months, ako yung nabibigatan dito ba? Sabi ko, Lord, how come that the church nowadays seemingly not authentic? Well, of course, meron naman talagang mga authentic Christians, pero nakakahiya, nakakainis na merong professing, binabanggit yung pangalang Kristiyano or titulong born again, and yet ang kanilang buhay ay hindi umaakma. There was a time na merong nagtanong sa akin, sabi niya, ibang relihiyon naman sila. Sabi niya, Pastor, papaano ipaliwanag itong verse na ito na nagsasabing, may tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi ko kayo kilala. Kayo ay nagpapagaling ng sakit, gumagawa ng himala, pero hindi ko kayo kilala. Sabi ko, sa panahon kasi natin ngayon, halimbawa, kalaban kita, magkalaban tayo ng relihiyon, ikaw na kalaban ko, magpanggap ka ng karelihiyon kita. Tapos, papapidyo mo yung sarili mo, nagpapagaling ka ng sakit, fake pala lahat yun, nangungurakot ka, tapos claim mo ngayon, born again ka, disciple ka, masisira kami. So, madaling i-twist ngayon lalo na marami tayong mga vlogger dito. Amen? So, madaling gumawa ng content na ikakasira. Okay lang yung paninira pero yung hindi talaga naninira, and yet, we profess to be a Christian. Sabi nga ni Pangulong Bongbong, mahiya naman kayo. Amen? So, it triggers somehow a serious issue in my heart. Lord, we need to raise up an authentic disciple. Yun bang parang si Shadrach, Meshach at Abednego na merong paninindigan sa kanilang pagkadisipulo na kahit ikakamatay nila, basta manindigan para sa Diyos, sabi nga nila, iligtas man kami o hindi ng aming Panginoon, maglilingkod pa rin kami sa Kanya. And that is the mark of an authentic disciple. So, I would like to raise to you this question, what is the defining mark of a true disciple? Ano nga ba ang tunay na marka ng authentic disciple? Again, naitanong ko sa inyo yan kasi I've been a Christian and a pastor for how many years, and of course, nandoon tayo, don't get me wrong, na may mga tao, may mga Kristiyano, proseso naman talaga din ang ating pagbabago, ang ating pag-improve, ang ating paglago. It's a lifelong process. Kaya hindi mahirap din na, uy, ganyan siya, Kristiyano, bakit ganyan kaagad? Hindi po.
No, ho? Pero, yun bang matagal na tayo ako, just just these few months, I have so many um mga tanong sa Panginoon ba? And I started to look at myself in the lens of the Holy Spirit's fruit. And I began to ask the Lord, Lord, do I look like your disciple? Wag na lang yung iba. No ho? Hindi ko na tinatanong si iba. Ha? Ang tinatanong ko na lang, Lord, do I look like you? Did I represent you well? Pag sinabi ko bang Christian, wag na lang muna yung pastor. Kapag may nagtanong sa akin, are you a Christian? Do I look like a Christian? Minsan, yang hiya ako, no? No? Ah, sabi pa naman kaagad nung isang pag nagpakilala, pastor po ako. Di ba? Ako, nahihiya akong magpakilala kaagad na pastor. No, hindi dahil kinakahiya ko yung pagiging pastor, yun bang agad kang nagpakilalang ganyan and yet you're not aware, you are not representing, hindi lang yung pagkapastor, pagkakristyano na lang muna. Kasi hamak naman na parang ang bigat ng nire-represent mo kapag pastor ka kaysa nire-represent mo kristyano. Anyat ang pinag-uusapan lang natin dito, hindi yung pagiging pastor, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, yung pagiging kristyano. Are we representing Christianity well? Am I an authentic disciple? Am I a genuine Christian? Ngayon, magpatugtog ka lang ng worship song sa cellphone mo, sabihin na kagad, Kristyano yan. Ako, wala na akong believe dyan. Ha? Yung magpatugtog sa cellphone? Ang pamumuhay pa rin talaga eh. So again, let me get you back in this serious question. What is the defining mark of a true disciple? How do we know that this professing Christian is truly a Christian? Paano ba natin makikita yung tao? Paano ba natin malalaman ni Kristiyano talaga siya? Authentic talaga siya? O ikaw nga, meron kang sinasabing best friend for how many years? 'Di ba? Tapos ngayon, tawag mo nun sa kanya, ahas. Oo, dati tawagan nyo, beshi. O ngayon, anong tawagan nyo? Ahas ka. Aha, bruha ka. O, di ba? Kung ano-ano na, nagpalitan na kayo ng mga text ngayon nag-post na kayo sa Facebook. Kung ano-ano na kasi you thought for the longest time that he or she is your friend. And yet, you discover na ganun pala. So, that would be our topic for this morning. So, again, what is the defining mark? Ano nga ba ang tanda? Pag tinignan natin ang Galatians, ang sabi ng Bible, you are sealed with the Holy Spirit. Silyado na tayo ng banal na Espiritu. No ho, meron kang marka. There must be a mark of a true disciple as well. So I believe in my heart na yun pong babanggitin kong statement is one of the mark of a true disciple. Are you ready about this? All right? Here's what I think and I believe as the Bible says, that authentic disciples continually apply the truth in His Word, resulting in freedom. Pwede ba natin basahin yan sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Authentic disciples continually apply the truth in His Word, resulting in freedom. Now, I want you to open your Bible in John chapter 8, verse 31 and 32. At ang sabi dyan, then Jesus said to those which believe. Alright? Basahin ko lang to, mamaya balikan ko yung word na believe. Then Jesus said to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Alright? Now, sabi ko kanina that authentic disciples continually apply the truth in His Word.
resulting in freedom. And that verse exactly, all right, embodied that point that I have just showed you. That the authentic disciples continually applied the truth in His Word, resulting in freedom. All right? Now, tingnan niyo po ulit yung verse 31. Then Jesus said to those Jews which believed on Him. Now, imagine the scenario, nagtuturo si Jesus and there are three groups of people around Him. The first group was the believers. Those people who believed on Jesus. Ngayon sa ating kapanahunan, if you are a believer, then you are a Christian. Well, so be it that believers are Christian. But there is another group of people that are mentioned here. Sabi niya, if you continue in my word, then you are my disciple. Now sa tingin nyo, alin sa dalawa ang mas malalim? Believer or yung disciple? Disciple. Kahit kayo mismo na identify nyo, Jesus identifies the difference between the two. There are believers who listen to Him, who went with Him, who go to Him, and there are also disciples who stays with Him. Pero meron pang pangatlo dito na grupo, mga kapatid. Pag tinuloy po natin yung pagbasa ng scriptures, maraming nagalit sa kanya na mga Pharisee. So there are also unbelievers around Jesus. So tatlong audience, may believer, may unbeliever, hindi nananampalataya, naghahanap lang lagi ng makikita nilang lusot or gusot sa ating Panginoon. Pangalawa naman, may mga mananampalataya. Pero may pangatlo, pinakamalalim, pinakamatindi. Sabi niya, disciples. In fact, ang end point ng bawat mananampalataya, ang expectation ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya, mag-start sa pagiging believer and then magtatapos sa pagiging disciple. So itong ating mga delegates ngayon sa ating encounter, sila yung makukonsider natin as believers, mga bagong mananampalataya pa. If you are here for quite some time, maybe you have been here in our church for 1 month, 2 months, 3 months, then you are considered to be a believer. Nananampalataya ka sa Panginoon. Pero dapat hindi tayo nagtatapos sa pagiging believer lamang. Sapagkat para sa Panginoon, He challenged every believer in His days to become a disciple. Are you following? So hindi lang siya disciple, pero authentic disciple. So sabi ng ating Panginoon, if you continue in my word, paano nga ba ma-identify ng isang Kristiyano ay talagang disciple? If you continue in my word. Nagpapatuloy sa kanyang salita. How do we explain the word continue? Well, of course, sa Bible, ang sabi ng salitang continue, it means to abide, to stay. Wow! Mananatili. So, saan tayo mananatili? Sa kanyang salita. Well, we don't have physical Jesus now, but we have the word of Jesus written in the scriptures. And the genuine Christians or the authentic Christians are those who continue in the Word. Hindi mo lang narinig ng isang beses, hindi mo lang napakinggan ng isang pagkakataon, ito ay dapat tuloy-tuloy sa salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Continue in my Word. Then, here's the mark. You are my disciples. Minsan natawa ako merong isang nagpakilala sa akin, Kristiyano po ako, pastor. Tapos kung ano-anong kinukot niyang parang biblical naman ang tunog, pero wala naman talaga sa Bible eh. Kinot pa nga niya yung kanta ni Andrew niya, di ba pastor, nasa Bible yan, gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi ko, wala sa Bible yan eh. Nahiya lang ako, ayaw ko na lang siya, nakakahiya naman. Tama si Bongbong, mahiya naman kayo. Di ba? So tayong mga Kristiyano dapat,
Hindi kailangan memoryado natin yung Bible. Hindi ako mamemoryang tao, no? Hindi ako kasing talino ng iba diyan, no? Pogi lang tayo. Napunta sa atin, kapugian lang eh. Pero yung katalinuhan, wala, tagilid tayo diyan eh. So salamat na lang ngayon sa panahon natin, meron tayong Google eh. 'Di ba? Hindi mo ma-memorize kung anong version, i-search mo lang, Google, help me. 'Di ba? Saan makikita yung for God so loved? Yun lang na-memorize mo. Di at least makikita. The point here is to continue in the Word. Regardless kung mahina kaisipan natin, mabagal tayo, slow learner tayo, ang mahalaga dito, tuloy-tuloy tayo sa salita ng Panginoon. Paano nga ba natin ipamumuhay yan? Tuloy-tuloy tayo ng Sunday. Dito may mapapakinggan tayo. Tuloy-tuloy tayo sa life group. Of course, may mapapakinggan tayo. Higit sa lahat, tuloy-tuloy tayo sa ating Bible reading, sa ating devotions. So this is the mark of an authentic disciple, that you are my disciples indeed if you continue in my word. And then, hindi po magkaiba to, magkarugtong lang po ito. Sabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Now, I have this interesting question. If truth sets free, then why there are so many people, all right, in chains? Most of them are Christians. Pag sinabi natin, bakit ang dami pa rin mga taong nakakulong? Kung ang katotohanan nagpapalaya, bakit maraming mga taong nakakulong? Nakakulong sa grudges, nakarehas sa unforgiveness, right? Nakakulong sa greediness, di ba? So if truth sets free, then why there are so many Christians, professing Christians, still in bondage? Now let me tell you something. Truth doesn't change lives. Truth alone doesn't change lives. It is truth applied that changes lives. Truth applied is what changes lives. So yung authentic discipleship, mga kapatid, is an ongoing obedience. Hindi po siya occasional inspiration. Magalit na kayo sa akin, but this is discipleship. It is about obedience. Hindi siya puro knowledge lang. Truth will not change people. But truth applied changes everything. Kaya yung defining mark of a genuine disciple is those who remain in the Word, continue in the Word, and applying the truth that is found in the Word. Nakita niyo ba yung sequence ng verses na yan? Pag binalikan natin, basahin natin pabaliktad, lilinaw eh. Alam niyo, isa sa tekniko pag nagbinasa ko yung Bible, yung pabaliktad. Tingnan niyo ito ha, pag binaliktad natin, sabi diyan, the truth shall set you free. Alright? Bakit daw napapalaya yung tao kapag may katotohanan? Now, tanong, saan galing yung katotohanan? How will you encounter the truth? Truth is found in the Word. Alright? So, the more you read the Word of God, the more you listen to the Word of God, the more you encounter truth in that Word. Now, let me tell you something. The Bible is not all truth as God's Word per se. Kasi sa Bible, makikita mo, nandyan yung salita din ni Satanas eh. Nandyan din yung mga salita ng tao. But as you read the entirety of the Bible, you will encounter the truth. And truth is always found digging the Word of God. Parang ginto yung katotohanan kasi. Hindi mo naman nakikita na pupulot lang sa surface.
Kailangan basahin mo. Kailangan tuloy-tuloy kang magbasa. Unang basa mo, parang wala kang maintindihan. Pangalawang basa mo, kahit papaano meron. But as you continue, that's the mark of an authentic disciple, continue in my word. And as you continue in the word of the Lord, you will encounter truth. And once you encounter the truth, what will you do with the truth? Memorize? Post in social media? Maniwala kayo sa akin, kahit arami na natin ipopost sa social media, nothing will change. Until we apply the truth that we encountered. Truth alone will not change us. It is truth applied that changes lives. So, I would like to give a very short definition of the word continue. To continue means to consistently apply the truth of the scripture until it shapes how we think and live. Yun daw po ang challenge natin. Basahin ang salita ng Panginoon, unawain ang salita ng Diyos, and then you will encounter the truth. And once you encounter the truth, is to apply the truth until it shapes how we think and live. Until it shapes how we think and live. Dapat daw yung ating pamumuhay, yung ating pag-iisip, katulad ng kaisipan ng Biblia. Mga kapatid, in early church, right? Sabi nga ni Dr. Philip Schaff, mga historians, well, merong tinatawag na didash. Alright? Sa early church, meron silang tinatawag na didash. Ito po ay para sa mga bagong mananampalataya, okay, na meron silang parang, yung tinatawag na didash, ayan, parang maliit lang siya na scroll. Hindi lahat nakasulat doon dahil mahal yung scroll, mahal yung parchment, mahal yung papel nung unang panahon, but they provide a didash. Maliit lang siyang papel. Lahat ng mga major things, no, mga priority na dapat isasagawa ng mga bagong Kristiyano ay maisasagawa nila. So ang sabi nga, para saan daw yung didash, no? To help new disciples continue in the teachings of Jesus. The purpose is, meron silang kopyang maliit kapag mananampalataya ka na, and then, yun daw nakasulat lahat dun. Yun daw yung araw-araw na ipamumuhay nila. To help new disciples continue in the teachings of Jesus. So, real disciples remain until the word reshapes them. Ganun daw po ang isang disipulo na hindi tumitigil, alright, kakabasa ng salita ng Panginoon, kakapakinig sa salita ng Panginoon, hanggang sa maengkwentro niya yung katotohanan. At pagkatapos ay ipamumuhay ang katotohanan until the word reshapes them. Bakit mahalaga ito sa atin? Mga minamahal kong kapatid, bakit mahalaga na magmarka sa atin ang pagiging tunay na disipulo? Bakit mahalaga? Ano nga ba ang danger if we don't? Bakit mahalagang ipamuhay ang katotohanan, hindi lang isaulo, kundi ipamumuhay? Ano nga ba ang danger na posibleng mangyari kapag binabaliwala natin ito? Well, as soon as the abiding by His word ends, compromise begins. This is the danger. That if we neglect on the word of God, masyado tayong busy ngayon sa ating buhay araw-araw, tama? Busy tayong
Trabaho, negosyo, lahat ng kabisihan natin. Ang totoo niyan mga kapatid, there's no such thing as busyness. Hindi mo lang priority ang salita ng Diyos. Minsan tinuro ko dito yan yung the myth of time. Hindi dahil wala kang oras. Pareho tayong binigyan ng Lord ng 24 hours a day. Bakit nagagawa mo yung bagay na yan? Bakit ito hindi? Hindi dahil kulang ka sa oras. Hindi mo lang priority siya. Di ba? So, mga kapatid, no? Why it matters? Bakit importanteng mai-remind tayo dito? Because as soon as the abiding by His words ends, compromise begins. Kailan ba huling napasyal ako sa Baguio? May nakita pa akong building doon ng YMCA. Right? If you are familiar with YMCA, ang ibig po sabihin ng YMCA is Youth, Men's, meron dyan, no? Young Men's Christian Association. So, ang founder po nito ay mga Kristiyano talaga sila at ang kanilang goal talaga is masok sa Word of God ang mga kabataan. Believing that the men's, especially men's, the young generation, they are the hope of the future. So, talagang nagsimula silang ganun and then naging organization siya, maraming nag-sponsor, maraming tumulong. Ngayon mga kapatid, yung mga YMCA building, hindi na siya Christian. Ngayon, kinikilala pa rin nila yung Christian roots nito, pero ngayon hindi na talaga siya Kristiyano. Nagiging ano na siya, yung iba nagiging gym, 'di ba? Yung iba nagiging Zumba. Punta ka doon, gusto kang mag-Zumba. Parang nagiging social ano na lang siya. So, bakit nangyari? Nagsimula sa isang Kristiyano? Bakit nauwi sa ganyan na lang? Nagiging secular na lang siya? Well, that's the consequence. As soon as the abiding by His words ends, compromise begins. So, nag-start yan mga 1800s, by 1990s, yun, nagbago na ang lahat. Hindi dahil pinirsecute yan, hindi dahil nawala ng fund, nagsimula po sa simpleng adrift. Yung pabaya ba? Konting distansya lang. Alright? So ano din ibig sabihin ng adrift? A slow departure from the Word. May tanong ako sa inyo. Ako naranasan ko na rin yung mag-backslide. Pero alam niyo ba na ang pagbabackslide, walang instant backslide? Lahat ng pagbabackslide, lahat ng panglalamig natin spiritual, adrift po yan. Nagsisimula yan sa tiny neglects. Nagsimula po yan sa pag-skip ng devotion. Nagsisimula po yan sa pag-skip ng Sunday service. Nagsisimula yan sa pag-skip ng mga life group. Until one day, parang YMCA lang yan. Yung dating Christian organization, ngayon gym na lang. Alright? Now, another interesting story is the story of Harvard University. When Harvard was structured and founded around 1600s, mga kapatid, ang eskwelahan na itong kanilang motto, Truth for Christ and the Church. This is a Christian school na ang purpose talaga nito for Christ and for the church. In fact, meron pa akong isang nabasa nito na nasa leadership ang kanyang context. Mga kapatid, nagulat ako. Kasi ang purpose pala ng school na yan, para pala siyang Bible school. Kasi to train and to equip leaders for the next generation. Ngayon, yung eskwelahan na ang ganda ng motto, ngayon, eskwelahan kung saan tinataboy at hindi na kinikilala ang Diyos. Paano nangyari? Paano nagsimula? Simpleng adrift.
Simpleng pabaya. Kaya nga, kanina ko pa pinagdidikdikan, what is the mark of a genuine Christian? Those people who continue in His Word. Lahat ng ito nagbago because they discontinued in the Word of God. So, what changed? Wala actually nagbago except that the commitment to continue in the Word. Walang masyadong malaking pagbabago. Hindi sila pinersecute, hindi sila binand ng gobyerno. Paano nagbago? The commitment to continue in the Word. Yan yung pinaka-issue. Simpleng adrift. So my friend, as soon as the abiding ends, compromise begins. And I've been praying for these past few weeks, Lord, ano ba ang leading mo sa amin sa church, especially next year at nitong ongoing namin na encounter. Kaya sabi ko sa kanila, let's go. No, let's build, let's raise, right? Authentic disciples. Hallelujah. So, what must we do? Anong dapat nating gawin? How do we keep on track in applying the truth in His Word? Let me give you practical things this morning. Number 1, read 1 chapter a day. May tanong ako sa inyo. Nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Tusukin mo daw yung gilid ng katabi mo. Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Ha? What is the defining mark of an authentic disciple? They continue in the Word. So, itong gawin natin. This week, read 1 chapter a day. Mahirap ba? Yung 1 chapter? Palagay ko hindi. Yung isang chapter naman, minsan, 5 verses lang. Yung iba nga, 10. Can we do that? Kasi nga, bakit gagawin natin to? Kasi lahat naman lahat ng mga binanggit ko diyang mga eskwelahan, mga organizations, nagsimula maliit lang na adrift. Simple neglects. Tapos anong nangyari? Nalihis. Nawala. Number 2, memorize 1 verse a week. Kung kaya mong 1 verse a day, so be it. Pero kung once a week, pwede na. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, meron kang 52 verses. Talo mo ba yung pastor nun? At ito sa pag-aaral, the more you memorize scripture, the more ka ano yung kasi yung sakit, yung nakakalimot? Dementia. So, the more ginagamit yung utak, yung ating memory, yung ating pag-memorize, mas lalo tayong nape-prevent na magkakaroon ng ganon. Alam ko matatalas yung mga memorya niya. Yung mga nagkautang sa inyo, ilang taon na, hindi nyo pa makalimutan Walang tingin-tingin ng listahan yon. Pati point ng sintabo, memorize nyo pa Bakit yung Bible ang hirap i-memorize? Number 3, apply one truth at a time. Huwag tayong pumayag na yung katotohanan na ating nadiskubring ginto. Alright? Mananatili lang siyang katotohanan. It must be applied. Alright?
Kailangang ipamumuhay natin siya. In 1933, na itayo po yung tinatawag na The Navigators. When I was young in my faith, isa sa mga binabasa naming booklet, in fact, yun pong diagram ng Romans 6:23, sila po ang nagpauso diyan, yung mga The Navigators. Alright? Ang founder po diyan is si Dawson Trotman, no ho? Sabi niya, he memorized scriptures. And then he go out to share the gospel. Meron po siyang na-sharean na isang Navy, no ho? Sinare niya ng Word of God, ganun din yung tinuro niya sa kanya. Huwag ka lang magbasa ng Bible, you memorize the Bible. So dahil meron siyang na-memorize, sa barko kung saan siya nagtatrabaho, no? Ang dami niyang na-disciple. Kaya nabuo yung salitang navigators, no? Makikita niyo yung logo talaga, parang ano ng barko yan eh. Yan, no? So, memorizing the Bible. Sa kanila nga daily, no? Pero tayo kahit weekly lang, okay lang naman. So, lahat ng mga kasama sa barko na bago ang kanilang mga buhay. And since then, no ho, naitayo ang kanilang gawain, ang kanilang ministry na ito. So, very encouraging mga kapatid. Sabi nga ni Billy Graham patungkol kay Dawson Trotman, sabi niya, he lived in the Word and helped others to do the same. This is our job, mga disciples, mga Christians, to live in the Word of God, to continue in the Word of God and help others do the same. That's why he produced real disciples. So, lagi kong sinishare sa kanila, no, sa mga leaders natin na there are two sides of discipleship. Yung una is yung discipleship. Pangalawa is yung disciple making. Ang discipleship, para kang gumagawa dito ng prototype model. So, kung yung model mo hindi siya tapos, hindi buo, tapos nag-disciple making ka na ngayon, ang mamumultiply, hindi buo. Are you following? So our goal is discipleship. Just like Dawson Trotman. No, sabi niya, dinisciple niya yung kanyang mga kasama, yung mga katrabaho. Tinuruan niya how to read the Bible, how to memorize the scripture, how to apply the Word of God. Dinisciple niya. And then pagkatapos, nagdagdag. Disciple making. So be careful how you do discipleship. And be careful how you build yourself as a disciple. Kasi we can only multiply after our own kind. Amen. Kapag ubod ka ng kakuriputan, magmumultiply yan, mga ubod ng kakuriputan. Kapag hindi ka committed, papaling-paling ka sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong ministry, the same you will multiply. You will only multiply after your own kind. But here's the truth. More is caught than is taught. Let me explain. Nag-resonate sa amin yan, sa leadership, yung kataga na yan. More is caught than is taught. Ako dito bilang pastor, 80% ng sinusunod nyo, pinamumuhay nyo, ay nakikita sa akin. 20% lamang ng aking tinuturo dito, pinapractice ninyo. Pero 80% ng aking buhay, nakikita ninyo. Kung ano ang nakikita ninyo sa akin, yun lang yung pinamumuhay ninyo. Because I set as example. Kaya ang challenge, gagalingan ko pa. Lalo pa akong magpakabait. Amen. Ganon din sa atin, di ba mga magulang? You preach 100%, 20% lang ang magsisingkin niyan. Pero, out of 100% ng the way you live, 80% doon ang gagawin nila. You don't have to teach. You just have to show them how to live.
And then, they will follow us. Because more is caught than is taught. Kahit gaano kadami yung ating itinuturo, yung ating buhay pa din ang nakikita nila. Another example si Hudson Taylor, siya po'y pinakauna-unang missionary sa China, mga kapatid. No, sa kanyang pagmimisyon, minsan may support, minsan wala. Pero nakasurvive siya at lumawak ang Kristyanismo sa China dahil sa taong ito. Pero sabi niya, he has to wake up 2 a.m. to 4 a.m. every day. Bago siya magmi-ministry, gigising siya ng ganyang mga oras. At sabi niya, I have to feed on the Word of God before feeding others. What a commitment. What a commitment. Hallelujah. And finally, yun pong Christian church like Yoido Full Gospel Church, yun pong mga Korean church sa Korea na mga lumalago talaga. No, ang mga taong ito talagang very committed sila. Isa sa kanilang commitment, meron silang tinatawag na kung tawagin sila ay Sabjok Gido, meron ba dyan? Paki-next nga. Sabjok Gido, mukhang tulog na yata yung ating mga kuan. Ayan na, lang layo na. Yung mga Koreano, meron yan silang tinatawag Sabjok Gido, no? Every morning, kung tawagin mga nagdo-dawn watch sila. Actually, sa kanila natin narinig yung nagsimula yung dawn watch. Every morning, pupunta sila sa isang bundok na prayer mountain nila, nagpipray sila doon. At isa sa kanilang goal, bago sila pumasok sa kanilang trabaho, tingnan niyo to ha, kung ang trabaho nila mag-start ng 8 a.m. in the morning, they have to go to the mountain around 3 a.m. na mananalangin yan sila. Okay? Tapos bababayan sila, didiretso na sila sa trabaho. No wonder yung kanilang mga taga-opisina, mga kumpanya na bago na born again lahat. No, lumaki ang simbahan. Yung Yoido Full Gospel Church sa Korea, sabi nga sa libro, binili nila yung isang buong isla. Kasi nakakapag-cause na sila ng traffic sa kanilang bansa. So, inalok ng gobyerno yung isang isla, can you please transfer in this island? So, binili nila yung buong island, doon yung buong simbahan nila kasi milyon-milyon ang membro nila. Yan, no? So, lahat ng ito, nangyayari siya kasi they were very committed in the Word of God. They were very committed in memorizing the Scripture. Wala pong chance. Lahat po intentional. Amen. Amen. At lahat po ng pagbabagong inaasam. Alam niyo yung ating bansa ngayon? Ikaw lang naman inantay ni Lord na magbago eh. Okay? Kahit mag-rally pa tayo dyan ng mag-rally. Kung susunod pa rin na uupo dyan, maghihiganti lang. Kasi ngayon, ginagamit na yung ating bansa para platform lang for revenge eh. Please don't get me wrong. No? But what I see, kung yung susunod na mauupo, maghihiganti lang eh. Wala talagang pure na balak na maglingkod. That's what I see. Pero kailangan natin makapag-disciple ng mga kabataan. At least man lang, sa susunod na henerasyon, meron talagang authentic disciple maupo dyan na may totoo talagang hangarin. Diyos mayo, ang laki ng pera ng Pilipinas. Bilyon-bilyon. Trilyon pa nga. Nakakita ko, sabi ko, hindi talaga tayo maghihirap kung tutuusin. Ganyang kalaki, ganong kayaman yung ating bansa. Hindi pa natin nakulkul yung ating mga ginto dyan, mga mining natin na kurakot din. Amen? Kung meron lang eh. Nga lang, yung mga rebelde, kakarali, napaupo nila, mga rebelde din. Ako ang nakikita ko na lang pag-asa, yung simbahan eh. Na meron tayong ma-reach out, meron tayong ma-disciple, at magiging authentic disciple. Hindi yung utitik disciple ha, authentic talaga, yung may takot talaga sa Diyos.
Kaya nakita ko talaga, may pastor tayo dyan sa gobyerno. Sabi ko, nakakainis, nakakahiya. They are not representing the body of Christ. Hiyang-hiya ako. So, mga kapatid, well, this is the mark. And if we want to buy authentic apparels, then it comes with a price. Kung gusto natin yung magandang return, then kailangan nating magbayad. At ang pagbabago na ating inaasam-asam sa atin magsisimula. Ang lagi kong tanong, Lord, how can I become a better father? How can I become a better pastor? Because change always begins with us. Every time we point on other people, you need to change, tayo ang mas lalong kailangang magbago. And when the change, when the abiding of, kaya makikita natin lahat ng katotohanan as we read the scripture. Buti pag ang scripture nag-correct sa atin, di tayo masasaktan eh. Pag pastor nag-correct, magtatampo eh. So, as we read the scripture, the Bible, we will see the truth. And what will we do with the truth? Apply the truth. Bakit mahalaga ito? Kasi yung simpleng adrift. Yung panlalamig natin sa ating pagkakristyano, hindi naman yan nangyayari ng biglaan, nagsimula yan pa konti-konti. Hanggang sa nagigilty ka na lang. Pag hindi mo pa yan naagapan, isang araw maghahanap ka na ng mali sa simbahan para ma-justify yung pag-alis mo. Ganun lang yun eh. But everything begins with the heart. Mga kapatid, it's not too late. Amen ba? Amen. You cannot claim authentic discipleship without abiding. Remember that. We cannot claim authentic discipleship without abiding. We must abide. We must go back to the Word of God. Kung hindi ka na naging committed, hindi ka na naging consistent sa Bible reading mo, okay lang. Lahat naman tayo dumadaan dyan. But here's the good news. Anyone can begin again today. Tapikin mo yung katabi mo, you can begin again. Amen? Jesus promises freedom to those who continue in His Word. Magkakaroon lang ng tunay na pagbabago kapag ang katotohanan na ating nainkwentro sa araw-araw nating pag-uusisa ng salita ng Diyos ay ating naipamumuhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. I have this last question. Gusto ko basahin natin sabay-sabay. Are you ready? Alright? Sige po, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Will you commit to being an authentic disciple of Jesus, applying the truth in His Word that brings genuine freedom? Sige, kausapin mo daw yung nasa kaliwa mo at sa kanan. Sabihin mo, will you commit to being an authentic disciple of Jesus, applying the truth in His Word that brings genuine freedom? Hindi ko lang alam sa inyo, ng mga kapatid. Nag-pray ako nung isang gabi, sabi ko, Lord, hindi kasi ako ganong kagaling talaga na communicator in a way that I can communicate yung pinakadetalye ng mga nasa puso ng Panginoon
na maitransfer sa congregation, ano nga ba talaga yung puso ng Diyos. But my prayer was clear. Sabi ko, Lord, dumating din ako sa point ba na parang nakakasuka na yung ganon, na ngayon hindi mo na ma-identify yung Kristiyano tsaka hindi eh. Kasi yung hindi Kristiyano ginagawa yung ganyang bagay. Yung Kristiyano din ginagawa din yung ganyang bagay. There was a time, no, meron akong na-encounter. Meron akong sinideline minsan. May isang product akong binenta. Yung product na yun ay medyo related sa Christian product, Christian materials. May nag-inquire, mga Kristiyano, na-shock ako, mga pastor, ang sasama ng ugali. Sa online ha, ganyan makipag-deal, parang. Tapos may mga ibang religion mag-i-inquire, ang babait nila. Para akong nauntog sa pader, sabi ko, ano ba itong ginagawa ng... Hindi naman lahat, pero na-shock ako, sabi ko. Mabait lang ba tayo sa harap? Kristiyano lang ba tayo sa publiko? Pero sa lihim, at kapag hindi na tayo nakikita, iba na pala tayo magsalita. Very rare may makikita kang kung ano yung nire-represent mo, pamumuhay din nila pareho. Madalaw. Ay, nagkaroon ako ng habag, sabi ko, Lord, hindi kaya itong nangyayari sa ating bansa, isalamin lang sa totoong nangyayari ng simbahan. Masakit sabihin, pero ang daming simbahan ngayon, kurakot din eh. Ay, nabibigatan ako, sabi ko. Patitingnan mo yung mga anak mo ngayon, ang liliit, di mo tinuruan, ang galing na magsinungaling. Mga kapatid, sabi nga ni Pablo, I admonish you, I urge you, ako'y nagsusumamo, ako'y nakikiusap sa inyo. Pamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi kailangang next week, perfecto na tayo. Walang ganun. Ang importante, one truth at a time. Let's apply one truth at a time. Kung itong tatlong ito hindi natin magagawa, at least man lang yung Bible reading a day. Pero ano kayang mangyayari? May mga example na tayo eh. Dawson Trotman, Billy Graham. Di ba? Huwag naman sana tayong matulad sa Harvard. Huwag naman sana tayong matulad sa YMCA na lahat nagsimula. Lalong-lalo na kayong mga delegates encounter. Nag-aapoy kayo ngayon, mainit kayo ngayon, nandito kayo sa tahanan ng Diyos. Paglabas ninyo dito, it's a matter of commitment. Everything must be intentional. Sadyain mo. Maraming beses na hindi ko gustong magbasa ng Bible. Nakakaantok, nakakainip. But that's the only way. That's discipleship. That's abiding in the Word of God continuously. Because a simple adrift, ilalaglag tayo. Ilalayo tayo. If you check your heart today, kung bibigyan lang kayo ng chance
na i-check yung puso mo ngayon. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Kasi dito pwede tayong magpanggap eh. Magsuot ka lang ng hanggang banal mo na tignan eh. Plantsahin mo lang yung polo mo. Tuck-in mo lang yan. Magmukha ka ng banal eh. Pero kumusta ka? Kumusta ka talaga? Baka isang araw magiging Harvard ka. Dati instrumento ka ng Diyos. Ngayon instrumento na ng kaaway. It breaks my heart to see a simple neglect. A simple neglect. Simpleng pabaya sa ating pagkakristyano. And let's pray this morning that God will restore our hearts, our commitment, our lives. Mga kapatid, okay lang ba sabihin ko sa inyo? Medyo hindi masyadong spiritual pero may katotohanan. Ang Kristyanismo sa susunod na henerasyon, nakasalalay sa atin. Nakikiusap ako. Ayusin natin. Pwede naman eh. Mahirap. Yes, mahirap. Pero kaya. Merong biyaya. Amen? Pwede ba tayong magiging totoo, authentic na estudyante sa ating eskwelahan? Pwede ba tayong maging authentic na manggagawa sa ating trabaho? Mahirap. Subukan lang natin. Yung hindi natin kaya, pabayan natin sa Kanya. Pero pwede. May mga example na eh. In fact, nakarating sa atin ang gospel because of these people who tried to live a holy life. Mahirap. I know. Kahit ngayon nag-i-struggle ako. Pastor na ako, nag-i-struggle ako. I know. But believe me, posible. We have the grace of our Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Anyone can begin again. Tapikin mo yung katabi mo, you can begin again. Amen. Dakilang Diyos,